Number 8, kulang sa suporta at gabay. Mahirap mag-isa. Sa totoo lang, kaya humihinto ang mga naglo-low carb because walang suporta at gabay. Walang sumusuport eh. Lahat kontra. Parang yung ginagawa mo, kinukontra ng lahat. Kahit nga hindi mo kakilala, kinukontra ka eh. Kahit nga dyan sa nag-post ka lang, kinontra ka na eh. Ilan yung taong nag-comment, kinontra ka. Dapat nating tandaan na yung mga suporta sa paglo-low carb ay malaking bagay. At yung gabay, malaking bagay yun. Kaya nga lagi kong ina-advise dito, kung kayo ay may karamdaman, diabetic, may kidney failure, o anumang karamdaman, tas gusto mong mag-low carb, lalo na may mga karamdaman ha, huwag mong simulan ang low carb nang hindi ka nagpapagabay sa low carb doctor. Yan po ang isang dapat niyong tandaan. Huwag na huwag kayong mag-low carb ng do-it-yourself na may karamdaman kayo. Lalo na diabetic. Kasi bakit? Diabetic ka, nag-low carb ka, natural, hindi ka na kumakain ng asukal, hindi ka na kumakain ng kahit anong matamis, pati kanin, hindi mo na kinakain. Tapos, bababa natural ang blood sugar mo. Ang insulin mo, bababa. Tapos, dahil diabetic ka at alam mo na nagme-maintain ka ng gamot, walang nagagabay sa'yo, tuloy ka sa pag-inom ng gamot, bababa ng blood sugar. Hindi, ano mangyayari? Mag-hypoglycemia ka. Babagsak ang blood sugar mo. Anong tendency? Mahihilo ka. Susuka ka. Sasama pakiramdam mo. Matatakot ka. Ayoko na. Nag-low carb lang ako. Dapat bumagsak yung aking blood sugar. Ay, natural. Hindi ka ba naman kumain ng mga sugar? Nag-low carb ka. Tapos umiinom ka ng papababa na sugar. O ano mangyayari sa'yo? Kaya kailangan ng gabay. Intindihin po natin yan. Ganon din sa mga stroke. Sa mga may hypertension. Hindi nagpagabay. Nag-low carb. Tapos bigla nagpa-check up. Ang taas ng kolesterol. Ang taas ng LDL. Naku! Tinakot ng doktor. Kasi ganito. Kailangan mo na mag-statin. Bakit tumaas to? Anong ginawa mo? Nag-low carb ka. Hindi ka nagpagabay. At di ka rin nag-aral. Hindi mo naintindihan na normal pala ang pagtaas ng LDL sa isang low carber. Sila natataranta na yung doktor. Ako po maniwala kayo. Nung na-stroke ako, tapos nag-strict low carb ako, every 3 months po, nagpapalaboratory ako. Routine ko na yan. Talagang pre-practice kong gano'n para ma-monitor ko. At para ma-check ko din kung tama yung desisyon kong pag-low carb. Ang ginawa ko lang po, nagpatuloy lang po ako sa pag-low carb. At inaral ko. Nagtanong ako sa mga doktor at doon sa aking low carb doctor, nagpagabay ako. At in-explainan ako, ganito yan kasi, ganito. At alam nyo ba, pinagpatuloy lang ako sa aking pag-low carb. Dumating yung time, naging 500. Ngayon po, 300 na lang. Bumababa rin naman siya eh. Ngayon nga siguro mga 100 plus na lang. So, hindi kinatatakutan. Kasi pag alam mo yung dahilan mo at inaral mo ito, hindi ka agad bibitaw kasi naiintindihan mo. Kasi may gumagabay. Consult sa local doctor. Kasi yun ang dapat. Diba? Huwag ba hinayangan yun? Kasi ganun din naman eh. Pag nagkasakit ka ba, magpapadoktor ka? Yes. Gumagastos ka? Yes. Wala naman doktor na libre. Mabuti na nga lang may mga live na mga doctors na nagtuturo about low carb na libre sa online. Pero yung pagpapacheck up mo, dahil one-on-one yan, babayaran mo naman yung doktor, di ba? Kasi kahit saan ka naman doktor magpa-check up, may bayad yun, maliban na sa public hospital ka. Di ba? Kasi iba po ang consultation sa low carb. Mahabang explanation, talagang may inaaralan ka, in-explain ka ng maayos, at ginagabayan ka talaga. Hindi yung pagkatapos natin mag-usap, tapos na. Ito ng gamot mo, tapos na. Hindi ganun. May gabay. Okay? Kaya po huwag niyong panghihiyangan magpa-check up. Yan ang lagi kong sinasabi, lalo na kung may mga medical condition kayo na gusto niyo magpagaling, mag-consult kayo. Magpagabay kayo. Mahirap mag-isa, totoo yan. Kailangan natin ng taong uunawa, gagabay, at magpapaalala kung bakit tayo nagsimula. Alam niyo po, bago ako ma-stroke, low carb na ako, tapos nagpabaya ako, nag-cheat, stroke ako. After ko ma-stroke, sinabayan na ako nung aking, actually sumasabay na rin naman siya nung pasimula. Hindi nagseryoso na rin siya. Yung aking anak na babae na may problema sa skin. Siya na yung lagi nagpapaalala sa akin. And even my husband, no? Dahil na-stroke na, no? Sila na yung pagkain mo, no? Nakakain ka na ba? Teka muna, pasok ba sa low carb yung kinakain mo? Baka hindi, Alam mo, sila na yung ganun. Naramdaman mo na yung concern nila. Naramdaman mo na yung naiintindihan na rin nila yung paglo-low carb mo. So, ang sarap nga naman talaga ng may ganun. Pero sa simula, hindi sila ganun ka-supported sa akin. Ang nakita nila, yung determinasyon ko.
yung disiplina ko, at tinayuan ko at pinanindigan ko talaga yung paglo-low carb kahit anong mangyari. At doon ko sila napaniwala. At nakita nila. Nga po ang aking CT scan di ba? Naikwento ko na to dito. Nag-negative, nawala yung mga bara sa ugat ko. Yung mga atherosclerosis, nawala yun. Nawala yung mga bara-bara. At pati doktor ko nagulat nung nagpa-CT scan ako ulit. Please, God. To God be the glory. Mabuti ang Diyos, di ba? Kaya nga sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Bigay ng Diyos sa akin to. Paninindigan ko to. Tatayuan ko to. At siseryosohin ko to. Kasi alam ko dahilan ko.